car. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Ayan, today is June 7, 2024 and 5 PM na po ngayon dito sa Croatia. And kamusta po? Happy weekend sa lahat. Ayan, Diyos ko, finally Sabado na bukas. Makakapahinga na naman ako. Pagod na pagod talaga ang inyong lingkod. And sa last 2 weeks yata ng June, this month, open kami ng Sunday. Well, peak season na kasi. Kaya ayan, hindi ko lang sure kung magkaka-off ako ng weekdays. Pero one thing is for sure, is bayad. I think may extra pay yung pag-duty ko ng Sunday. So, let's see. So, ayan, I'm doing this vlog para syempre, sabi ko nga, di ba, babawi ako this month and even short vlog lang, at least may upload tayo. And for our today's short episode, syempre, pag-uusapan pa rin natin ang hindi matapos-tapos na usapin patungkol sa mga buhay ng mga Pinoy dito sa Croatia. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe, sa mga hindi po nag-skip ng ads sa ating mga vlogs dito sa YouTube. And maraming salamat po sa lahat po na nag-follow sa akin sa ating Facebook page, The Pilocalist, at sa ating TikTok account, Lubis Brian Jancy. So, ayan, tayo ay may kape ngayon. Syempre, itong aking routine every 5 PM. Nagkakape ako. Wala lang, gusto ko lang. Tapos, nakakatulog naman ako so far kasi talagang ang kape siguro sa akin ay pampaantok. Kung sa iba yung pampagising, sa akin pampaantok paghapon. Pag sa umaga siya pampagising. So, depende sa rules niya. Depende sa gamit. Ganon. So, ayan. Meron akong itong biscuit. May merienda lang ako. And, ito laging yung routine ko, guys. Ayan, nakaupo lang ako dito. Ayan, kung hindi ako nagba-vlog, nanonood ako ng mga video sa Facebook, ayan, yung mga bini, ayan, nanonood ako mga ganyan sa YouTube. Yun lang, ganyan lang yung routine ko lagi. And wala talaga akong balak lumabas. Kasi aside from pets sa de peligro tayo, wala pa tayong sahod. Ayan, kaway-kaway po sa mga sumasahod ng akinse. Wala pa tayong sahod. So talagang ipinapahinga ko na lang talaga. Kasi ay, wala naman ako pupuntahan, kundi Old Town. Ayoko makapagdagat. Kasi grabe na rin yun. Tignan nyo na yung balat ko. Nahati na naman siya sa kulay. Napakainit po. So, yung aircon ko dito sa bahay ay nasa mga 16, mga 18 degrees. Ayan. Kasi paglabas ko talaga, sobrang init. So, wag natin patagalin ang ating short vlog. Short vlog lang to, guys. And, ayan, simulan na natin. Sa mga nagtatanong, ang dami ko nababasa po ngayon sa mga comments sa TikTok page, TikTok account ko. Ang dami naguguluhan. Akala ata ako ay fake news. Ayan. Nag-i-inquire daw sila doon sa agency ko sa Qatar. And hindi daw tugma yung placement fee na sinasabi ko, yung naging placement fee ko noon sa placement fee na sinisingil ngayon ng agency ko. So again, guys, sa mga nakakapanood po ng mga previous vlogs ko, ayan, lagi ko sinasabi, hindi ko na kasi medyo ikinukumpara yung naging experience ko sa pag-apply, especially sa placement fee, sa visa processing, mga ganyan. Noong ako po ay nag-apply sa Qatar, papunta na ng Croatia. Bakit? That was 2 years ago. 2 taon na po nakakalipas. And nag-apply nga po ako dito ng hindi pa Schengen si Croatia. And talagang siguro, yun nga, sabi ko nga, yung nag-apply ako ng visa noon, siguro nasa mga 10, 15. Mga 10 yata kami nag-apply ng visa noon. And hindi talaga siya diyudumog pa. Then, the next year nung ako, siguro 2023, ayan, last year, di ba, dumagsa ang mga job opportunities dito sa Croatia. So, ayun. So, wag kayong malito, guys. Yes, ang ginastos ko lang po talaga no sa agency ay 3,000 reals. Kasi nga po, hindi pa naman siya totally talaga siguro. Marami na mga Pinoy dito noon pumunta ako. Pero, yung, alam mo yung hindi pa talagang even sa Pilipinas, hindi pa talaga totally ka-in-demand yung mga Pinoy sa mga employers dito sa Croatia. And, nung
visa processing ako, hindi ako sa VFS. Diba, sa Qatar may embassy and may VFS din. So, sa mismong embassy po talaga ako nag-apply. So, ganun. Iba na yung rules, iba na yung kalakaran ngayon compared noon sa nag-apply ako. So, wag kayong malilito, guys. Yun naman ay for your idea lang, para isipin niyo kung gaano nagtaas ang mga processing fee ng mga agencies ngayon papunta rito, ay ma-differentiate ninyo. At the same time, magkaroon kayo ng idea kung saan ba talaga ninyo gusto pumunta. Siyempre, i-consider natin yung budget, di ba? Kung saan yung mas kaya. At the same time, yung mas benefit din talaga kayo as a person. Mag-grow kayo sa inyong mga careers, di ba? Hindi naman tayo pupunta ng Croatia para lang makapag-Europe. And, yun, talaga nasa goal talaga ng tao ko. Ano yung reason mo, bakit ka pupunta rito? Hindi lang basta-basta gumala. Hindi lang basta-basta ma-flex na ikaw nasa Croatia. So yun, so wag kayong mag-rant, wag kayong magalit, wag kayong magwala. Although naiintindihan ko naman. So, salamat po sa mga nagko-comment, nag-e-explain para sa akin na yung sabi nga ni ate, nung nag-apply nga po kasi sa Sir Bry, hindi pa nga siya dyan. Yung mga ganun ba, na-appreciate ko po yung mga ganyan. Salamat po kasi hindi talaga ako, alam niyo syempre, after no work, pahinga rin, hindi rin ako agad-agad makakapag-reply, makakasagot ng mga message. So, maraming salamat po. Also, ito yung gusto kong sabihin sa inyo guys pala. Sabi ko nga, di ba, nagkakaroon na ng restrictions, medyo humihigpit ang mga batas ng Croatia pagdating sa mga foreign workers, lalo na sa ating mga third world country nationals. Ayan. So, alam ko sa atin, karamihan sa ating mga Pinoy, talagang nagmamatter kung gaano kalaki yung offer sa atin. Siyempre, kapag tayo ay medyo hindi kontento sa kung anong offer sa atin ngayon, sa ating trabaho ngayon, hahanap tayo ng mas malaking offer, mas magandang trabaho, diba? Lagi ko naman kayo nilaramay na be patient lang, tsaga-tsaga lang. Ngayon, kung talagang hindi nyo na matiis, hindi nyo na kayang pag-antayin pa yung dumarating na malaking offer sa inyo, nag-apply kayo sa iba, wala namang masama doon. Ang gusto ko lang sabihin guys, mag-iingat kayo sa pagpapas ng resignation. Bakit? Totoo po yung balita, yung rules na mas mahirap mag-apply ng panibagong working permit kung kayo ay cancelled. Yes, kung kayo ay cancel, kailangan nyo ata lumabas ng Croatia habang maghihintay ng approval ng working permit. Kasi nga, cancel na kayo. Unlike kasi before, like for example, like, cancel na kayo. Siyempre, hindi na kayo pwede mag-stay dito kasi nga, cancel na kayo. May mga ilan na cancel, tapos expire ng ID. Ayan, di ba? Hindi ito katulad before na kapag overstay ka dito, makakapagbayad ka ng penalty, is okay na. Hindi na po ganun ngayon. Magbabayad kayo ng penalty, wala na. Ngayon, kailangan nyo nang lumabas ng ng Croatia. Ang masaklap niyan guys, kung kayo ay expired ng ID ninyo, hindi ma-aprobahan ang inyong bagong working permit kasi nga kayo ay na-cancelled. Kailangan nyo umuwi sa Pilipinas kasi wala naman ibang pwedeng puntahan kundi ang Pilipinas kasi nga expired ng ID ninyo. Ngayon, ito yung pros and cons sa pag-resign. Siyempre, pag nag-resign ka, ika-cancel ka ng employer mo, di ba? So, number 1, nag-apply si aplikante ng panibagong trabaho. Ayan, siyempre, hindi mo muna sasabihin na may apply ka. Ipa-process ni bagong employer ang inyong mga working permits, mga ganyan. Siyempre, hindi ka agad magre-resign, di ba? Kasi, tsatsampuhan muna kung kailan ba lalabas yung working permit, mga ganyan. Ang gawin nyo guys, yun nga sabi ko, wag muna kayo magre-resign nang hindi pa lumalabas yung inyong panibagong working permit. Kasi pag nagkataon, nag-resign na kayo sa inyong current employer na wala pa kayong bagong working permit sa inyong new employer, ang masaklap niyan kapag i-cancel kayo ng inyong current employer na wala pa kayong bagong working permit, cancel na kayo, matik kailangan nyo lumabas ng Croatia.
valid man or expired ang inyong ID, lalabas kayo kasi nga canceled na kayo. Again, hindi nga po ito parang magbabayad ka lang ng penalty is okay na. Ngayon, ano yung sinasabi kong pros and cons nun? Ngayon, syempre, pinayagan ka mag-resign. Syempre, ngayon. Tapos, meron ka ng bagong working permit. Diba? So, ako ang ginawa mo, yung nag-resign ka, bago, the moment na lumabas yung inyong bagong working permit, ang cons naman nun guys, hindi mo ba sure kung papayagan ka ng current employer mo na mag-resign? Yun yung medyo consequence. O yun yung medyo kailangan yung pag-isipan. Kasi dalawa lang yan. It's either mag-resign ka pero makakancel ka, or mag-resign ka kung kailan lumabas ang inyong working permit pero hindi ka naman sure kung papayagan ka mag-resign. So, ayun. Bakit nga? Kasi nga, marami na nga nagreklamo mga employers dito. Ayan. Pagdating sa mga third world country nationals na inaalisan yung mga trabaho, especially during peak season. Alam niyo naman mga kabayan, pag peak season ay wala nang time mag-hire, wala nang time maghanap pa ng mga inyong kapalitan, ang inyong mga bagong employer, current employer, lalo na kung kayo ay sakto lang or short staff kayo. Diba? Kung kayo ay marami, wala namang problema eh. Pero paano kung natataon na kayo ay short staff or talagang walang mahanap ang kapalitan. So, doon kayo medyo magigipit kung papayagan ba kayo or hindi mag-resign ang inyong current employer. Again, wala tayong, unless siguro kung tayo ay hindi talaga pinapasahod ng tama or alam niyo yun, hindi talaga maganda yung pamamalakad. Pero, kung ayos naman yung kalakaran, diba? So, wag kayong mag-aano na baka, bakit di ako piniyagan ka mag-resign, ganun-ganon. Kasi nga, medyo may mga ilang kabayan kasi na hindi naman valid yung reason bakit mag-resign. Okay naman ang accommodation, okay naman ang trabaho, okay naman ang sahod, o bakit ka payagan mag-resign. Okay guys, so i-consider nyo yung pag-resign ninyo, ha? And iwasan nyo ang makancel. Mas mahirap ngayon mag-resign at ika-cancel. Yes, iba na po ang mga batas. Kasi sabi ko nga, wag naman hopefully dumating talaga sa time na maging parang next Middle East na to. Kasi before nga, diba, dati kasi, kung may apply ka, kailangan mo muna magpa-cancel para i-approve ang iyong working permit. Ngayon, kailangan mo muna ma-approve yung bagong working permit mo bago ka mag-resign. Kasi nga, ikaw ang mahihirapan kapag nag-resign ka na wala ka pang panibagong working permit and kinancel ka ni employer. Stress ang aabutin mo. So, again guys ha, pag-isipan, huwag madaliin, magtsaga-tsaga muna, at tingnan nyo muna yung flow, yung kalakaran, bago kayo masilaw sa mga ibang offer. Ang dami ko na mga na-encounter ng mga ganyang kabayan. May iba na umalis na ng Croatia, may iba kasi na valid pa yung ID, so wala na silang hinay dito. Ayun, nag-cross country na. So, wala tayong magagawa doon. Again, kasi nga, syempre, ako naman, pumapagit na lang ako, naiintindihan ko rin yung ibang employer, yung sa mga part ng mga kabayan, nag-resign wala mga valid reason, na umaalis bigla. Yung iba is tumatakas, diba? Syempre, madidisappoint talaga yung mga employers, guys. And dito naman, hindi naman ito isang tao lang ang tingin nila sa inyo. Talagang, as a Filipino, diba? As a Asian, talaga yung tingin nila kapag ganun, ay, mga ganyan naman, tumatakas yung, o hindi ba yung mga ganyan, parang sasisira yung image ng mga kabayan pagdating sa mga ganong way kung paano tayo lumipat ng trabaho. So again guys, hanga ako sa mga kabayan na iniyadaan sa maayos na proseso yung pag-resign. Hindi sagot po ang pagtakas, hindi sagot yung pag-aawol para makalipat ka ng bagong trabaho. Again, kung kayo is within Croatia lang, kayang-kaya kayong gawa ng paraan ng inyong mga current employer na huwag kayong bigyan ng mga panibagong trabaho. Totoo yan, ha? Kung kayo ay may balak mag-cross country, syempre nga, diba? Kapag nga nag-resign nga kayo dito, meron kayong balak mag-cross country, karamihan sa atin, kung hindi nag-resign, ang iba tumatakas. Kasi nga, yung iba hindi lahat, pag nag-resign, kinukuha yung ID. Alam na naman kasi guys, ng mga employers ito yung gagawin. Hindi naman sila, may idea sila kung ano yung purpose. Kung hindi ka lilipat ng ibang work dito, is pupunta ka ng ibang part.
alam po ng mga employers yun. Aware sila sa mga ganyang kalakaran ng mga Pinoy. Kasi yung mga kalakalahin nga nila, pupunta rin, di ba, sa ibang part outside ng Croatia. What more pa kaya tayo? Di ba? So, ayun. So, payo ko lang yun. Pag-isipan nyo na mabuti ang inyong pag-resign. Again, mas mahirap po mag-apply ng panibagong working permit kung kayo ay cancelled. Ha? So, pag-isipan nyo ng mabuti. Ang next natin na pag-uusapan guys, yung bali-balita ngayon, alam ko matutuwa yung mga Pinoy sa Croatia. Ayan, lalo na sa mga cross country from Middle East to Croatia. So, nakaabot sa akin na meron yata gagawing outreach program ulit ang Polo Milan sa Zagreb. Ayan, so sa mga hindi pa verified, may balak umuwi this year. Ayan, chance nyo na para mapagpa-verify ng inyong mga documents. Ano yung mga requirements daw na hinihingi ni Polo Milan? So, pagkakaalam ko lang, aside from your passport, kailangan nyo ng English translated, English translated na working permit. Working permit ba? Contract. Ayan. And yung business registration. Ayan. Tapos, yung inyong TRC, syempre. Tapos, yung hiring data sheet. Ayan, alam ko pwede siyang i-download sa page at ni Paul. Hindi ko sure kung meron bang Facebook page si Polo Milan. Ayan. So, try ko hanapin kung nasaan yung link na yon. And, ayan, alam ko naman, pwede rin kayo guys mapa-verify ng contract through email. Ayan. You can send your documents sa kanilang email sa polomilan1@gmail.com. Tama ba? I will put on the description guys kung saan kayo pwede mag-send ng inyong mga documents for contract verification. Kasi, alam ko naman, most of you, lalo na yung mga dekada sa Middle East, tapos after ng Middle East, pumunta dito, hindi pa makakauwi, ayan, it's now, your chance now. Ano ba? Nakapit kasi ako, chance nyo na makapagpa-verify ng contract. Ako, bahala ko magpa-verify pag uuwi ako ng Pilipinas. So right now, siguro magpaparin nyo muna ako bago ako magpa-verify kasi hindi ko pa-afford umuwi this year siguro. Yes. Travel muna. Char! Anyways, ayun. Try ko ilagay sa description yung mga requirements na alam ko ha, and yung email kung saan kayo pwede magpasa or mag-inquire with regards sa contract verification po dito sa Polo Milan. Okay, next question. Maraming mga direct hired from the Philippines. Usapang direct hiring tayo. Nasa Pilipinas, and nagtatanong kung ano yung process, paano yung process pag-a-apply ng mga documents sa punta dito. Okay. Lagi ko kasi guys, mas nire-recommend ko kasi mag-under agency kayo. Lalo kung alam niyo medyo di kayo gaano ka-familiar sa pag-process, saan kayo pupunta. Kung kayo ay nasa probinsya, ayan, syempre, di ba, pupunta tayo ng mga DFA, kineme, kung kayo ay direct hired. Ang alam ko kasi ganun eh. Pero much better talaga mga kabayan po kung kayo ay mag-undergo ng agency. Mas safe, diba? Mas iwas sa human trafficking, kineme, mga ganan. Ngayon, kung kayo ay direct hired, tapos talagang pursigido kayo, ayan, agad it's up to you ha. Siguro kung may mga maswerte kayo, kung meron kayong mga kakilalang agency sa Pilipinas na pwedeng makapag-process. Pero ang alam ko naman kasi sa mga ganyan, ang alam ko lang din, ha? Correct me if I'm wrong. May mga minimum numbers of applicants yung pwede nilang gawa ng ganun. Kasi, like for example, hindi ata nila pwede i-process yung isang applicante lang. Kailangan at least 10, at least 15 applicants, yung mga ganun. Ang alam ko lang ganun, pero hindi ako sure. Better inquire kayo sa mga alam yung agency. Kung talagang kayo ay direct hire and talagang desperate kayo makapunta rito from the Philippines, yun. So, ang mga lang employer kasi dito guys, yung iba is hindi naman ganun ka-familiar sa mga batas natin sa Pilipinas. Siguro baka ang alam nila is basta may working permit ka na, makapag-apply ka ng visa, is pwede ka na pumunta rito, ganun.
Hindi nila alam na kailangan sa atin may agency, kailangan accredited ng DMW, di ba? So, ayun. So, ingat-ingat lang din sa pag-apply, sa pag-i-inquire, sa pag-i-invest, sa mga kinemen, kunwari mga processing contact person, mga agent. Ingat-ingat kayo ha. Nagkalat ang mga scammers ngayon. Mahirap na. Alam kong kung kayo ay mag-undergo ng agency, siguro na sa 50 to 60K ang mga placement fee. Kung yan po ay inabot ng 100,000 sa Pilipinas, ha, 200,000, wag yun na po ituloy. Ipang business na lang ninyo muna iyan sa atin kasi hindi reasonable yung ganyang placement fee kung kayo po ay magagaling ng Pilipinas. Sa Middle East kasi syempre, cross country, sagot talaga ng aplikante, lahat. Kung hindi naman lahat aplikante, karamihan sa mga aplikante ay sagot lahat. Plane ticket, visa processing, ganyan. Pero pagdating dito, may trabaho na. Unlike sa Pilipinas, di ba? Kaya nga tayo may agency, kaya nga siya accredited ng DMW para hindi ka mabigatan sa bulsa. Okay? So, yun lang. Payo ko lang ngayon, mag-iingat po sa pag-i-invest ng pera, mag-iingat sa pagbabayad, and kilalanin po ninyo ng husto yung inyong contact person or yung agent. O talaga, mas mainam po talaga is mag-undergo kayo ng agency. Yes, mas safe po kayo dyan. Ha? Mahirap kitain ang pera po ngayon. Okay? So, that's all for today. That's all for, ano ba? Sorry guys, pagod talaga ako. Talaga kanina sa work, hindi na talaga ako ngumingiti. Wala talaga ako yung nakausap. Talagang yung katawan ko, normal naman. Sanay na naman ako pagod. Sanay na, as in. Promise. Siguro yung this week talaga is medyo, yung katawan ko ay talagang bumigay na rin, napagod na, na-burnt out ba, ganun. So, hopefully nga, sabi ko nga, hopefully talaga panggabi naman ako, para at least, alam mo, may iba naman. Nagsabi na kasi ako, pwede panggabi, pero, iba ko ba kung bakit ako ayaw paalisin sa umaga. So, anyways, let's see, papanggabi ako, hopefully, di ba, Lord? Para makapahinga naman ako, medyo mahaba-haba rin kasi ang tulog, guys, pag gabi pag panggabi ka. Parang, mahaba yung pahinga. Pero yun nga, sanay naman kasi ako sa pang umaga. Pero yun nga, yung katawan ko talaga, sabi ko nga, isa lang ang katawan ko. Ako pwede akong palitan ng kahit na sino, pero ang katawan ko ay isa lang, and hindi siya pwedeng palitan ng kahit na sino. So, syempre, aware pa rin ako sa health ko. And, talaga, kanina lang talaga ay siguro, na-feel ko na yung pagod ba. Na-feel ko na kasi, peak season na nga kasi, and napakainit. Ay, ang daming gawain. So, anyways, good luck sa ating lahat mga kabayan. Tsaga-tsaga lang. Ilang buwan na lang, winter na, makakapahinga na tayo. Woo! Laban pa! Europe pa more! Ayan. Congratulations again sa lahat po ng mga bago dating dito sa Croatia. And I'm really looking forward na mamit ko po kayong lahat, especially sa mga nasa Dubrovnik. Congratulations sa Human Link, sa Venture Management, ayan, sa mga galing po ng Qatar, from Worldwide Connections, from Eurasia. Congratulations po sa inyo lahat. And I hope na ma-enjoy nyo po ang inyong summer season, ang inyong first season dito sa Croatia. So, if you have any more questions, suggestions, i-comment nyo lang. Sagutin natin yan. And malay nyo, yan ang ating next vlog dito sa YouTube. Again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers and please don't skip ads. That's all for today, and I will see you guys on my next vlog. Magpapagaling sa simula, maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan lang aking